Kampanya upang ipaalam ang kahalagahan ng paggamit ng bakal isinusulong ng steel manufacturers. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Ipinakita sa amin ng Steel Angles, Shapes and Sections Manufacturers Association of the Philippines ang paggawa ng mga lehitimong bakal sa bansa. Layunin lamang nito na may paalam sa publiko ang kahalagahan ng paggamit ng mga lehitimong bakal kaysa mga mas murang substandard at smuggled na bakal galing China. Namin magkaroon tayo ng isang malaking disgrasya, lalo na pagkawala ng buhay ng tao kung ang mga substandard ang binibili ho natin. Kung kaya't maaari, binibigyan namin ng warning o tinuturuan din namin ang buong publiko na kung saan bumili ng lehitimong mga bakal. Lalo na po angle bar, dahil yan ho ay ginagamit natin sa ating bubong. Kung bumili ho tayo substandard at pag yan ay bumaksak at tayo natutulog, buhay ang mawawala at pati na rin po ang ating bahay mawawala. Ayon kay Ku, napakalaki ng industriya ng mga substandard na bakal sa bansa at napakalaki rin ang industriya ng mga smuggled na bakal na bumubuo sa halos 50% ng buong bakal sa bansa. Nagagawang ipasok ito sa pamamagitan ng smuggling at hindi dumadaan sa pagsusuri ng Bureau of Product Standards. Dapat po pantay siya ng 35. Pantay din siya ng 35. 34 lang siya, diba? 38 ho to eh. At 33. Pero lumalabas na. siya dapat ng paa, pero 35 lang po ang ano niya, oh. 33. Napakababa ho So talaga napakababa. Kung itatayo natin yan sa paggamit ng mga billboard, ibig sabihin manipis ito. Manipis po, tsaka kulang ho ang paa niya. Kulang. Hindi ho pantay ang dalawang paa niya. Kung ho yan, hindi ho yan magkakaroon ng equal strength. Kasi kung sa PNSO natin, ang paa ho at pag nagkulay siya, dapat mga nasa 38 mm ho dapat siya. Ang nakikita niyo dito sa aking likuran ay bahagi lamang ng 20 million na halaga ng mga smuggled na bakal. Ito po yung mga substandard. Bakit substandard? Ituro natin Tingnan natin itong edge ng bakal na ito, itong mga steel angle bars na ito. Napakakapal. Pero pag kinapa mo dun sa loob, manipis na pala. Ito kung bakit dahilan ay kinumpis nga ito ng pamahalaan at ang grupo ng SASMAPI. Meron pa. Yung mga mismong steel angle bars na dapat na ginagawa sa pagtatayo ng billboard o paglalagay ng mga bubong kisame ng ating mga bahay, hindi mo akalain baka bigla na lang bumagsak. Yung mga steel angle bars na nanggagaling sa ibang bansa, mga substandard, eto. Hindi pantay ang tabas, walang marking ng mula sa lehitimong manufacturer, at hindi tama sa sukat. Kung kaya't ito yung kinakampanya ng pamahalaan para tuluyang mapigil ang pagkalat nito, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa at lalong-lalo na yung pagpasok nito sa atin. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.